Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 541. Ganun ba? Kumunat ang noo ni Anastasia, siya nagsimulang mamuo ang mapanlinlang na tingin sa kanyang mga mata. Sabi niya, Mr. Luensky, bumalik ka muna sa Tillman Constructions kasama ang iyong mga tauhan. Ibibigay ko ang finance department kay Alex. Kailangan kong italaga ang aking sarili sa pag-aalaga sa aking ama. Saglit na nagulat si Gregory bago siya tumango. Okay. Nang matapos ang pulong, hiniling ni Anastasia kay Gregory na manatili. Sinabi niya sa kanya, Mr. Luensky, tulungan mo akong bantayang mabuti ang mga account. Naunawaan ni Gregory ang ibig niyang sabihin. Nakuha ko, Miss Tillman. Pagkaalis ng mga nasasakupan, kinuha ni Anastasia ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Alex. Hoy, Anastasia, meron ba? Medyo excited si Alex. Well, I have to devote myself to take care of my dad, kaya baka wala na akong panahon para pangalagaan ang finances ng kumpanya. Ibibigay ko ang sa kumpanya. Ibabalik ang pananalapi sa iyo. Mas mahalaga ang kalagayan ni tatay kaysa ano paman. Anastasia, maaari mong ipaubaya sa akin ang kumpanya ng may kapayapaan ng isip. Talagang ililigtas ko ang kumpanya mula sa walang pag-asa na sitwasyon nito. Sige, maaari mong muling kunin ang iyong mga dating subordinate sa departamento ng pananalapi. Ang aking mga tao ay aalis sa departamento. Sagot ni Alex, walang problema. Maraming salamat, Anastasia. Pero sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya. Ngayong iiwas na ni Anastasia ang kanyang mga kamay sa Tillman Constructions, ang buong kumpanya ay mahuhulog sa ilalim ng kanyang kumpletong kontrol. Oh, siya pala, ang Silver Star Enterprise ay may utang pa sa amin ng 30 milyon, kaya tandaan mo ito. Paalala ni Anastasia sa kanya. 30 milyon. Oo, sige, napakalaking tulong nito. Habang nangyayari ito, kailangan ng kumpanya ang pera upang manatiling nakalutang. Sige, yun lang, sabi ni Anastasia bago ibinaba ang tawag. Tuwang-tuwa na ikinuyom ni Alex ang kanyang mga kamao sa kanyang opisina. Hindi lamang ang departamento ng pananalapi ay bumalik sa kanyang mga kamay, ngunit ang kumpanya ay tatanggap ng malaking halaga ng bayad. Para sa kanya, ito ay talagang malulutas ang kagyat na sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos niyang maging masaya ng ilang segundo, biglang nagdilim ang kanyang mga mata. Kung kaya niyang kunin ang 30 milyon, sapat na ang pera para makapagsimula siya ng sarili niyang negosyo. At saka, maliligtas pa kaya ang Tillman Constructions. Walang paraan na masusuportahan ng ilang maliliit na proyekto ang kumpanya ng matagal, kaya hindi magtatagal bago nabangkarot ang kumpanya. Sa madaling salita, ang 301 milyon ay mauubos lamang kung ito ay namuhunan sa kumpanya. Kaya, bakit hindi ko itago ang 30 milyon sa aking mga kamay, sa halip? Ito ay magiging isang tunay na daloy ng pera. Matagal nang naiinip si Alex na talikuran ang kanyang posisyon bilang presidente ng Tillman Constructions. Kung sino man ang gustong maging presidente ay maaaring kunin ang posisyon. Sa kabutihang palad, siya ay nagkaroon ng isang lihim na panlilinlang sa kanyang manggas noong nakaraang pagkakataon. Ang kasunduan na ilipat ang mga bahagi ni Naomi ay may kasamang karagdagang sagnay na idinagdag niya kung saan maaari niyang isuko ang kanyang mga karapatan sa mga pagbabahagi anumang oras. Sa huli, si Erica ang tanging tao na kailangang pasanin ang mga kahihinatnan ng Tillman Constructions. Bangkarota. Sa panahong iyon, hihiwalayan niya ito at titira sa ibang lungsod kasama si Hailey at ang pera. Ngayon iyon ay isang kasiyahan. Isinasaalang-alang niya ang lahat dahil pinipilit siya ng katotohanan na gawin iyon. Wala pang 2 linggo ang nakakaraan mula nang matalaga siya bilang presidente, ngunit natutunan niya kung gaano kahirap magpatakbo ng isang kumpanya. Napagod na siya sa mental at pisikal, salamat sa lahat ng uri ng mga kaguluhan. Kung magpapatuloy siya sa pagtatrabaho bilang presidente ng kumpanya, maaaring magkaroon siya ng sakit sa puso. Para sa kapakanan ng kanyang kalusugan, nagpasya siyang huminto. Samantala, nakatayo si Anastasia sa tabi ni Francis na may sakit sa ospital.
Taos-puso siyang umaasa na magising siya kaagad at makita ang hitsura at ambisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Dad, I'll make them pay the price, mahinang bulong nito sa kanya. Nang hapong iyon, pinabalik ni Alex ang kanyang mga dating kampan. Nangako ang Silver Star Enterprise na ikredito ang pera sa bank account ng Tillman Constructions bago ang 10 AM bukas, ngunit nagulat si Alex, na kredito nila ang pera bago ang mga oras ng trabaho. Nakaupo sa harap ng kanyang laptop, tiningnan ni Alex ang 30 milyon sa bank account ng Tillman Constructions na puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga kakayahan, hindi magiging mahirap na kunin ang 30 milyon. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng Tillman Constructions ng pera para sa lahat sa ngayon. Hanggat niluto niya ng kaunti ang mga libro, madali para sa kanya na kunin ang pera. Bukod dito, naranasan niya ito. Samantala, nakapin at needles din si Erica sa bahay. Hindi niya maibabahagi ang bagay sa sinuman maliban kay Naomi, hindi man lang siya naglakas loob na sabihin kay Alex ang tungkol dito. Walang ibang paraan kundi ang patayin si Mrs. Garner para ibaon ng tuluyan ang sikreto. Kitang-kita sa isang sulyap na plebeian mentality ang kanyang biological father. Hanggat binibigyan siya nito ng kaunting pera, mangangako siyang itatago ang sikreto magpakailanman. Ginang, Garner ay iba, bagaman. Kahit nakunin niya ang pera, walang garantiya na hindi niya sasabihin kay Anastasia ang sikreto pagkatapos niyang gugulin ang lahat ng pera sa hinaharap. Kabanata 542. Sa panahong iyon, makakakuha na siya ng pera mula kay Anastasia. Si Mrs. Garner ay isang sakam na tao kaya't si Erica ay magpapatahimak lamang kung ang una ay ganap na naglaho sa balat ng lupa. Ngayong wala si Naomi sa tabi niya, kailangan niyang gawin ang lahat ng desisyon ng mag-isa. Isa pa, minana niya ang malupit na panig ni Naomi. Wala siyang ibang paraan palabas, kailangan niyang putulin ang sikreto. Kung ang kanyang pagiging magulang ay mahayag, mawawala sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian na nauukol sa kanya. Noon lang, sumagi sa isip niya na matagal na siyang hindi naging intimate ni Alex. Ang pag-iisip ay nagdulot sa kanya ng pagnanasa sa kanyang kumpanya ngayong gabi, kaya't idinial niya ang numero nito, na gustong makasama siya ng hapunan sa gabi. Sumang-ayon si Alex, gagawin niya ang kanyang makakaya sa paglalaro ng papel ng kanyang asawa bago ang 30 milyon ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na ay target ang 30 milyon ngayon ay ang kasalukuyang kawalan ng pangangasiwa sa Tillman Constructions. Inilalagay ni Anastasia ang kanyang puso at kaluluwa sa pagliligtas kay Francis, na hindi na muling nagkamalay, samantalang si Erica ay walang alam tungkol sa negosyo. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Noon pa lang, sinabi ni Erica, Alex, natatakot ako na mahirap para sa aking ina na maalis sa hinala. Tumanggi si Anastasia na pakawalan siya, samantalang comatose pa rin ang tatay ko. Kaya, kailangan mong manatili sa tabi ko at tulungan ako, okay? Hindi na siya naglakas loob na tignan si Alex ngayong kailangan na niyang umasa sa kanya. Tutulungan kita sa lahat, syempre. Now that you have given me the power to run the company, I'm not gonna let you down, sagot ni Alex. Itinaas ni Erica ang kanyang wine glass. Mahal kita, Alex. Mahal din kita. Nakipag-clink sa kanya ng salamin si Alex. Nang gabing iyon, nanatili si Alex sa lugar ni Erica. Hinawakan niya ang kanyang cellphone at gustong tingnan ang mga mensahe nito, ngunit nakita niyang nakalock ito ng passcode. Mag-asawa na sila, ngunit hindi siya binigyan ni Alex ng bukas na access sa kanyang telepono. Alex, ano ang passcode ng iyong telepono na gustong tingnan ang isang bagay? Tanong nito sa kanya. Inunat ni Alex ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang telepono mula sa kanya, nagtanong, ano ang gusto mong suriin? Hayaan mong tulungan kita. Nang makitang nasa kanyang mga kamay ang telepono, hindi napigilan ni Erica ang pagpout ng kanyang mga labi. Alex, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ang passcode? Saglit siyang hinawakan ni Alex na nakangiti. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo ang passcode. Kaya lang, ang aking telepono ay naglalaman ng maraming mga bagay tungkol sa kumpanya, kaya natatakot ako na maaaring matanggal mo ang mga ito nang hindi sinasadya. Magtiwala ka sa akin, ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko. Saglit na natahimik si Erica sa loob. Like hell paniniwalaan kita, naisip niya.
Si Alex ay kasal lamang sa kanya, ngunit ang babaeng pinakamamahal niya ay si Anastasia. Kaya lang hindi niya makuha ang kanyang mga kamay sa huli. Lumipas ang gabi, at pumasok si Alex sa trabaho sa umaga. Umagang-umaga, nakatawag si Erica sa telepono mula kay Mrs. Garner, na nag-eding sa kanya kung naihanda niya ang pera. Nang marinig ito ni Erica, bakas sa kanyang mga mata ang pagngisi. Ms. Garner, hiniram ko ang pera, ngunit hiniling ng aking kaibigan na pumunta kami sa isang lugar upang kunin ito. Hayaan mong sunduin kita at ihahatid kita doon. Ilipat lang ang pera sa aking bank account. Sagot ni Erica, wala akong ganoon kalaking pera sa aking debit card. Mayroon akong kaibigang 200,000 na cash sa isang lugar kung saan kailangan mong pumunta at kunin ang pera mismo. Ililipat ko ang pera sa aking card sa iyong bank account kapag nakarating na tayo doon. Si Mrs. Garner ay hindi isang taong may mataas na pinag-aralan, kung tutuusin. Nang marinig niyang handa na ang pera, natural siyang naniwala dito. Sige, halika at sunduin mo ako. Umalis si Erica ng bahay sakay ng kotse at nakakita ng isang tagong lugar. Ito ay isang beach na minsan niyang binisita. Halos walang kaluluwa sa dalampasigan, ngunit mayroon itong napakataas na bangin, na gumagawa. Ito ang pinakamagandang lugar para sa kanya upang hampasin. Siya. Binuhat si Mrs. Garner, na tinitingnan na hindi siya ng ahas na saktan ang huli. Eto, kumuha ka ng tubig, Mrs. Garner. Ito ay magiging isang napakalaking paglalakbay. Maingat na tanong ni Mrs. Garner, bakit kailangan nating pumunta ng napakalayo? Ang kaibigan kong iyon ay nagpapatakbo ng isang hotel sa tabi ng dagat. Kailangan kong pumunta sa hotel niya para kunin ang pera. Alam na maraming kaibigan si Erica, hindi nagduda si Mrs. Garner sa kanyang mga salita. Miss Erica, nasaan ang nanay mo? Nagtatakang tanong niya. Si Naomi ay dinala ng mga pulis sa ospital, ngunit hindi sinabi ni Erica kay Mrs. Garner na ang una ay naaresto, kaya hindi pa rin alam ni Mrs. Garner na si Naomi ay nasa kulungan na ngayon. Ang nanay ko ang nag-aalaga sa tatay ko. Oh, kung ganoon, kumusta ang tatay mo o, isang Mr. Tillman? Nagmamadaling inayos ni Mrs. Garner ang sarili. Kabanata 543. He's still unconscious, walang pakialam na sabi ni Erica. Dahil doon, hindi na nagsalita si Mrs. Garner. Nang lumingon si Erica sa kanya, sumilay ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Una, nagmaneho siya sa isang daanan sa tabing dagat na napapaligiran ng mga tambo. Sa tanawing ito, nagkomento si Mrs. Garner ng may pagtataka, may-ari ng hotel dito ang kaibigan mo. Hindi, nagpa-appointment kami na magkita dito. Sa sobrang dami ng pera, she has to find a hidden place to give it to me or it'll be bad if someone steals it from us, paliwanag ni Erica habang sinasadyang dinadial ang kanyang telepono. Pero kung tutuusin, walang sumasagot dahil tinawagan niya ang isa pang phone niya na kadalasang iniiwan niya sa bahay niya. Ay hindi sumasagot ang kaibigan ko. Let's go over and see kung dumating na siya, mapagpanggap na mungkahi ni Erica. Para sa kapakanan ng pera, hindi masyadong inisip ni Mrs. Garner ang kanyang mga salita at naniwala, kanya. Kaya naman, nagmaneho sila hanggang sa isang burol na may dagat sa di kalayuan at dalampasigan na puno ng mga mapanganib na bahura. Bilang Erica, ipinarada ang kanyang sasakyan sa isang sukal at dinail siya. Muli ang telepono ng kaibigan, Ginang. Garner, agad na tumingin sa ibabaw. Hailey, nandito ka na ba? Ano? Wala kang oras para hintayin ako. Kaya, saan mo itinago ang pera? Bakit mo iniwan doon? Okay, naiintindihan ko. Ako na mismo ang kukuha. Nang matapos magsalita si Erica at ibinaba ang telepono, sinabi niya, Mrs. Garner, naiwan ng kaibigan ko ang pera sa isang lugar, kaya tara na at tingnan natin. Tumanggaw si Mrs. Garner at sumunod sa kanyang lahat. Ang daan patungo sa gilid ng bangin. Tinuro ni Erica ang isang bato at sinabing, Nako! Naiwan ng kaibigan ang pera sa likod ng batong iyon. Pumunta tayo at tingnan kung nandoon. Sa una, si Mrs. Garner ay naglalakad sa likuran niya, ngunit si Erica ay naglabas ng isang card at biglang itinapon ito sa tabi ng bush. Ay hindi, si Mrs. Garner, natangay na ang card ko. Bilisan mo at tulungan mo akong kunin ito.
Para sa'yo talaga yan. Nang makita ni Mrs. Garner ang card, siya agad na sumugod para kunin ito. Nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, sinamantala ni Erica ang pagkakataon at sinamantala ang sandali ng pagkagambala ni Mrs. Garner upang malupit na itulak siya sa ilalim ng bangin 2 metro ang layo. Kinaway-kaway ni Mrs. Garner ang kanyang kamay sa takot upang kunin ang isang bagay, ngunit ang kanyang mga kamay ay humawak lamang sa hangin at hindi nagtagal ay nilamon siya ng rumaragas ang dagat sa ibaba. Nang makitang nagtagumpay siya, nahiga si Erica sa gilid ng bangin at saglit na tumingin sa paligid. Pagkatapos, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at sinabi habang nakahawak sa kanyang dibdib, "Hinihiling mo yan, kaya huwag mo akong sisihin." Umupo siya at nanood ng mahabang panahon, ngunit hindi niya nakita ang katawan ni Mrs. Garner. Sa hitsura ng madilim na agos ng dagat, imposibleng lumutang ang taong nasasangkot, lalo pang mabuhay. Kahit na matuklasan si Mrs. Garner at tanungin nila si Erica, maaari lang siyang gumawa ng alibay. Dahil walang anak si Mrs. Garner at namuhay ng mag-isa, makatuwirang tumalon siya sa dagat at tapusin ang sarili niyang buhay dahil sa kalungkutan. Habang nagmamaneho si Erica pauwi, nakadama siya ng lubos na pagka-relax. Sa wakas ay nalutas na niya ang isa sa kanyang pinakamalaking problema, at wala nang makakatuklas sa kanyang pagiging magulang. Habang pauwi, umarte siya na parang walang nangyari at nagpatuloy sa pagkain, pag-inom, at pagsasaya. Kagabi, sinabi sa kanya ni Alex na bumuti ang sitwasyon ng kumpanya. Ngayon, maaari na lang niyang hintayin ang mga kita na dumating mula sa kumpanya at gumawa ng kanyang sarili ng isang kapalaran na may kapayapaan ng isip. Sa kumpanya, nagsimulang maghanda si Alex para sa paglilipat at paglustay ng 30 milyon. Nagplano siyang magpeke ng negosasyon sa isang dummy na kumpanya, pagkatapos ay ipadala ang pera sa kumpanyang iyon bago ito ibalik sa kanyang sarili. Ang pera ay maaaring ituring na bahagi ng depisit ng kanilang kumpanya. Sa kabilang banda, hindi nag-e-enjoy si Hailey sa apartment ni Alex. Nawalan na siya ngayon ng panlasa at amoy, na lubhang nakaabala sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang gumising ng maaga ngayong umaga, pumunta siya sa salamin at hinangaan ang kanyang kagandahan bago lumipat sa isang detalyadong gawain sa pangangalaga sa balat. Bigla siyang nakaramdam ng ilang bukol sa kanyang noo na may bakas ng mga pasa. Bagamat hindi ito makita. Madali, medyo halata ang mga nakausling bukol sa mukha niya. Ano ito? Inunat ni Hailey ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang noo, hindi naglakas loob na tumingin ng malapitan ng bigla. Dahil dati siyang patag na noo, nagpa-injection siya ng Botox. Kabanata 544. Huminga ng malalim si Hailey at tiningnan ang mga bukol. Habang tinitignan niya ito, lalo siyang nagalit, at medyo nakaramdam pa siya ng takot. Nagsisimula bang lumitaw ang mga side effect? Hindi, wala siyang pera para ayusin at mapanatili ang kanyang mukha ngayon. Matagal siya bago niya halos natakpan ng makeup ang mga bukol na ito, ngunit alam niyang kung hindi niya aalagaan ang kanyang mukha, mas marami siyang problema sa hinaharap. Sa simula, gumastos siya ng halos 2 milyon sa plastic surgery, at ang ilan sa mga pamamaraang ito ay nangangailangan ng follow-up na appointment pagkatapos ng 3 buwan. Noon, mayroon siyang itim na card ni Elliot na maaari niyang gastusin hanggat gusto niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na balang araw ay itataboy siya nito ng walang awa. Tiningnan ni Hailey ang sarili sa salamin, sabay na nakaramdam ng pagkamuhi at pagsamba sa kanyang mukha. Lalo siyang nagseselos sa natural na kagandahan ni Anastasia, habang kailangan niyang palaging matakot na mawala ang kanya anumang oras. Maagang umaga, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula sa pulis dahil gusto siyang makita ng abogado ni Naomi. Gayunpaman, hindi niya talaga gustong makipagkita sa kanila dahil hindi pa tapos ang usapin ni Naomi. Ang dahilan kung bakit naantala niya ang resuscitation ng kanyang ama at ang mga tabletang natagpuan sa bibig nito ay pawang may kaugnayan kay Naomi. Bago kolektahin ang lahat ng kinakailangang ebidensya, hindi pa niya siya akusahan. Hindi rin siya maawa sa pagkakataong ito. Kahit na si Naomi ang kanyang madrasta, hindi siya magiging madali sa kanya. Sa hapon, nakipag-ugnayan ang abogado ni Naomi kay Erica, at direktang dinala niya ang abogado sa ospital para makipagkita kay Anastasia. Sabik na hinihiling ni Erica na ang kanyang ina ay makalaya na rin, kaya't walang magawa si Anastasia kundi ang harapin sila ng direkta.
Sa conference room, kinausap ng abogado si Anastasia sa ngalan ni Naomi, habang si Erica ay nakaupo sa isang tabi at nakikinig. Miss Tillman, si MS Lowell ay ang iyong madrasta at pinalaki ka mula noong bata ka pa. Nagsimula ang abogado, na naglalayong hikayatin si Anastasia sa makatwirang paraan. Gayunpaman, nanunuya si Anastasia bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Mr. Yale, bago mo ako kumbansihin, dapat mong tanungin kung paano ako tretuhin ng aking madrasta noong bata pa ako. Kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng iyong oras. Hindi napigilan ni Elias Yale na itulak ang kanyang salamin pataas at sumulyap kay Erica. Para sa kapakanan ng kanyang ina, biglang naging maamo si Erica. Anastasia, alam kong hindi mabuting tao ang nanay ko, pero pwede mo ba siyang palayain bilang konsiderasyon sa pag-aalaga niya kay tatay sa napakaraming taon at sa relasyon nila bilang mag-asawa? Masyado na siyang matanda para dito. Walang emosyong sinabi ni Anastasia, ngayon, sa palagay mo ay napakatanda na ng iyong ina para magdusa, ngunit nangangahulugan ba iyon na karapat-dapat akong palayasin sa aking bahay noong bata pa ako? Isa pa, pinalayas mo ako ng ganito 5 taon na ang nakakaraan, at hindi pa natin napag-uusapan ang bagay na iyon. Napalunok si Erica nang hindi namamalayan. Ni minsan ay hindi niya naisip na mapupunta sila ng kanyang ina sa ganoong suliranin, o magiging mas mabait siya kay Anastasia. Miss Tillman, baka nagkakamali ka. Ayon kay MS Lowell, sana mailigtas lang niya ang kanyang asawa sa koma nito, hindi para patayin siya, mahinahong sabi ni Elias. Mr. Yale, nasa kamay ko na ang ebidensya. Ang ospital ay may sertipiko ng pagkakakilanlan na maaaring matukoy kung ang mga gamot na iyon ay sinadya upang iligtas ang isang tao o wakasan ang kanilang buhay. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kong sabihin sa iyo ang mga pangalan ng mga gamot na iyon, at maaari kang magtanong sa isang eksperto tungkol sa mga ito. Kung gusto mong alisin sa kanya ang krimen, ang payo ko ay dapat mo siyang kumbansihin na mag-plead guilty sa halip. Malamig na sagot ni Anastasia. Habang nakikinig siya sa usapan nila, pawis na pawis si Erica. Bagamat hindi naging madaling target si Anastasia sa gawain, napagtanto niya na mas banta pa siya ngayon. Anastasia, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring hayaan si nanay na umalis sa ngalan ng kanyang pag-aalaga kay tatay sa loob ng maraming taon. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo, okay. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking ina. Hanggat pinakawalan mo siya, tiyak na ibabalik namin ang pabor sa hinaharap. Binitawan na ni Erica ang lahat. Ang hinaharap, nailabas na ni Erica ang lahat ng pride niya. Hanggat mapapalaya ang kanyang ina, handang magpakumbaba siyang magmakaawa kay Anastasia. Gayunpaman, kay Anastasia, wala itong silbi kahit lumuhad si Erica at magmakaawa sa kanya. Malamig niyang sabi, I'm busy. Kailangan kong alagaan si Dad. Dapat umalis ka na. Kabanata 545. Anastasia. Iniunat ni Erica ang kanyang kamay para hilahin siya pabalik, ngunit naiinis na itinaas ni Anastasia ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan, nanunuya niyang sabi. Nagulat si Erica sa kanyang mga tingin, at hindi na siya naglakas loob na hawakan pa siya. Habang nakatingin siya kay Anastasia, puro sama ng loob ang nararamdaman niya. Dahil hindi sila binigyan ni Anastasia ng pagkakataon, nadama ni Elias na ito ay isang mapanlinlang na kaso din. Habang inaayos niya ang mga dokumento, sinabi niya, Miss Erica, hindi madali ang kaso ng nanay mo. Pakiusap, Mr. Yale, kailangan mong tulungan ang aking ina at humanap ng paraan para mailigtas siya. Kaya kung ibigay lahat ng pera na kailangan mo, nag-aalalang pakiusap ni Erica. Napaka-unfavorable ng mother's side mo, at hindi nagpapahuli ang kapatid mo. Ngayon, ang tanging paraan ay gisingin ang iyong ama sa lalong madaling panahon at hilingin sa kanya na pumunta. Pasulong upang malutas ang bagay na ito. Siya at ang iyong ina ay higit sa 20 taon ng kasal, kaya't maaari niyang ipawalang bisa ang mga paratang. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Erica sa kanyang sinabi, ngunit mabilis itong napalitan ng gulat. Hindi naman sila papakawalan ni Francis kung magising siya. Matapos nilang baguhin ang kanyang kalooban at hatiin ang equity ng kanyang kumpanya, at sa katibayan na sinasaktan siya ng kanyang ina, paano kung hindi niya sila pinakawalan?
Kaya naman, mas gugustuhin ni Erica na hindi na magising si Francis mula sa kanyang pagkakoma. Baka hindi na magising ang tatay ko, kaya kalimutan na natin ito. Dapat gumawa ka ng ibang plano. Pagkatapos magsalita ni Erica, nagpasya siyang puntahan si Francis. Nang matanggap ang mga utos ni Anastasia, hindi basta-basta isisiwalat ng mga nurse ang kalagayan ni Francis sa mga tagalabas. Kaya naman, kahit si Erica ay hindi alam ang tungkol sa pagbuti ng kanyang kalagayan. Tumayo siya sa harap ng kama at pinagmasdan ang mukha nito. Kahit na mahigit 20 taon na siyang pinalaki nito, wala man lang siyang naramdamang pasasalamat sa kanya. Mula sa katotohanan na siya ay naglakas loob na harapin si Mrs. Garner, malinaw na nawala na ang lahat ng pagmamahal nito sa kanya. Umalis si Erica nang hindi nagtagal at dumiretso sa Tillman Constructions upang makita kung ano ang takbo ng kumpanya, dahil sinabi sa kanya ni Alex na gumaganda ang mga bagay. Nang pumasok siya sa kanyang opisina at nakita siyang pumipirma ng ilang mga dokumento, niyamakap siya at masuyong niyakap siya. Mukhang busy ka, Alex. Oo. Inilapag ni Alex ang mga dokumento at iniangat ang ulo para tingnan siya. Ano ang nagdala sa iyo dito? Sinisikap kong magmakaawa kay Anastasia na palayain si nanay, ngunit hindi ko inaasahan na magiging determinado siyang ipakulong si nanay. Alex, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Tanong ni Erica sa pag-asang mapag-usapan ang bagay na ito sa kanya. Walang pakialam si Alex kay Naomi at naisip niya na mas mabuti para sa kanya na kunin ang lahat ng sisihin upang sila ni Erica ay mamuhay ng komportable. Erica, may ebidensya si Anastasia sa krimen ni nanay sa kanya. Hindi natin siya mailigtas. Kung mayroon kang pagkakataon na makita siya, dapat mong hilingin sa kanya na huwag mag-alala at manatili doon ng ilang sandali. Taon, hihintayin namin siyang lumabas. Ano, gusto mo bang manatili sa kulungan ang nanay ko ng ilang taon? Nagulat si Erica sa sinabi niya. Nang makitang hindi gumagana ang pagiging banayad, nakakapagsalita lamang si Alex ng malupit. Ano pa ba? Kung hindi sisisihin ng iyong ina ang krimeng ito, matatapos na ito para sa ating lahat. At saka, ito ang kanyang ideya na patayin ang iyong ama noong una. Nalungkot si Erica, ngunit hindi niya maiwan si Alex. Talagang naiinggit siya kay Anastasia dahil nagawa niyang gawin ang isang lalaking tulad ni Elliot para sa kanya. Sa kabilang banda, bakit naging cold-hearted ang lalaking nakilala niya? Erica, pag-isipan mo. Kung ang iyong ina ay hindi sisisihin, kung gayon ikaw ay magiging isa sa mga salarin ng pagpatay. Sa karamihan, ako ay isang foil, hindi ang utak. Ngunit nang ang iyong ama ay nahulog sa isang pagkawala ng malay, ang utak ay dapat na ikaw o ang iyong ina, kaya kung ang iyong ina ay hindi makukulong, ikaw iyon. Napakabata mo pa, kaya mo bang manatili sa kulungan? Pero ma'am, saway na sana si Erica nang magsalita ulit si Alex. Ang iyong ina ay nagkaroon ng isang magandang buhay para sa higit pa. Higit sa 20 taon. Kaya niyang mabuhay, pero naaawa ako sa iyo, 24 na taong gulang ka pa lang. Marami ka pang oras na natitira sa halip na sayangin ang iyong buhay sa madilim na selda na iyon. Kung mahal ka ng nanay mo, sisisihin ka niya. Ang isip ni Erica ay binahan ng takot sa puntong ito. Talagang ayaw niyang makulong, hanggang sa puntong mas gugustuhin niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Kung tutuusin, mababaliw siya nito. Sige, makikipagkita ako kay mama bukas. Ako, kakausapin ko siya pagkatapos. Sa huli, si Erica, sarili lang ang inaalala. Kabanata 546. Pakiramdam ni Erica ay may punto si Alex. Kung hindi sisisihin ng kanyang ina, kailangan niyang dalhin ang kasalanan kasama niya. Kaya naman, kung aaminin ni Naomi ang kanyang mga krimen at aalisin ang mga akusasyon ni Erica ay magkakaroon siya ng magandang buhay. Huwag ka nang mag-overtime at samahan mo akong umuwi ngayong gabi, miss na kita. Medyo natakot si Erica na magpalipas ng gabing mag-isa dahil itinulak niya si Mrs. Garner sa dagat ng umagang iyon. Bukod dito, alam niya na si Mrs. Garner ay walang pagkakataong mabuhay. Magiging multo kaya siya sa gabi. Kailangan niya ang kanyang swerte. Tonight, ay, kakasya lang ni Alex na maghapunan kasama si Hailey 10 minuto ang nakalipas at matulog sa kanyang lugar ng gabing iyon. Alex, kailangan kita. Pwede bang samahan mo ako ngayong gabi? Niyakap siya ni Erica. Natatakot akong matulog mag-isa.
Nang makitang hindi siya makatanggi, kaya niya pumayag lang sa kanya. Habang nasa restroom si Erica, nagpadala ng mensahe si Alex kay Hailey na kailangan daw niyang kanselahin ang date nila noong gabing iyon. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling nagbihis si Hailey para sa romantikong gabi nila ni Alex. Ngayong hindi siya dumarating, nasira ang kanyang kalooban. Sinisigawan ba siya ni Erica? Sumili ang panunuya sa kanyang mga mata sa isiping iyon. Sinusubukan ba niyang makipag-away sa akin? Ipinagpatuloy niya ang pagbomba kay Alex ng mga mensahe, na sinasabi sa kanya na tanggihan si Erica at lumapit sa kanya bago siya magalit. Nahuli si Alex sa gitna ng dalawang babaeng nag-aaway para sa kanyang pabor. Kung noon pa man, baka naisip niya na iyon na ang kanyang kapalaran, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng inis. Habang ginagamit ni Erica ang banyo, nagsimula siyang gumawa ng plano para sa diborsyo. Kung hindi, mahirap kung tatanggihan siya ni Erica pagkatapos niyang makuha ang pera. Pakiramdam niya ay tila hindi mapakali si Erica noong gabing iyon, na para bang may nagawa itong mali. Bagaman sinabi niyang natatakot siyang magpalipas ng gabing mag-isa, naisip ni Alex na ito ay isang pagkakataon upang akayin siya sa pagkakamali. Mayroon siyang medyo batang assistant mula sa finance department na medyo gwapo rin at may palihim at matapang na personalidad na maaari niyang pagsamantalahan. Nang paalis na si Erica sa trabaho, nag-aalalang sinabi ni Alex sa kanya na kailangan niyang makipagkita sa isang kliyente at baka makabalik lang siya mula sa Belrose kinaumagahan. Alex, sasamahan kita. Hindi, ito ay isang kagiat na bagay. Wala akong oras na manatili sa iyo kahit na sumama ka, at hindi komportable para sa amin kung naruroon ka. Pero, Erica, kung natatakot ka sa gabi, tawagan mo lang ako. Alex. Bago pa siya mapigilan ni Erica, sumakay na si Alex sa kotse at umalis. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa malayo, nagsimula siyang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad habang ang kanyang isipan ay napuno ng nakakatakot na ekspresyon ni Mrs. Garner habang siya ay nahulog sa tubig. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang damit sa takot nang sumakay siya sa kanyang sasakyan at iniisip, sino ang hahanapin ko ngayong gabi? Sino ang maaaring manatili sa akin? Naisip niya tuloy si Hailey, ang tanging taong nakikipag-ugnayan pa rin sa kanya. With that, inabot niya agad ang phone niya at dinial ang number ni Hailey. Hello, Hailey, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang imbitahan na pumunta at magpalipas ng gabi sa bahay ko. Ngayong gabi, hindi ako libre, bagaman. May makikilala akong kaibigan mamaya. Anong kaibigan? Mahalaga ba ito? Maaari mo bang kanselahin ang iyong mga plano at makipagkita sa akin? I-treat kita sa isang piging at maaari tayong pumunta sa isang bar pagkatapos. Hindi ko talaga kaya. Isa itong mahalagang kaibigan ko. Sorry, Erica. Magsaya sa bar. Nilinaw ni Hailey na hindi siya makakapunta. Total, may date sila ni Alex noong gabing iyon. Habang nakaupo siya sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Erica ang kanyang sarili na nanginginig. Kaya lang niyang magmaneho ng walang patutunguhan sa paligid ng lungsod, ngunit nang maggagabi na, tinawag niya si Alex, na nasa tabi ni Hailey sa parehong oras. Inaliw niya ito bago sinabi sa kanya na ang isa sa kanyang mga empleyado ay pupunta sa Tillman Residence upang maghatid ng ilang mga dokumento. Paano ito, Erica? Hihilingin ko sa aking katulong na makipag-chat muna sa iyo. Kung wala nang iba, binababa ko na ang tawag. Pagkasabi niya nun ay in-end na niya ang tawag. Kaya naman, makontak lang ni Erica ang kanyang assistant. Noon niya narinig ang isang kaakit-akit at batang boses ng lalaki. Miss Tillman, papunta na ako sa bahay mo, nasaan ka? Agad niyang naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Napakaganda ng boses ng assistant na ito. At mukhang bata pa siya. Kabanata 547. Malapit na akong umuwi. Ano naman sayo? Papunta na ako doon. Sige, hihintayin kita. Makalipas ang 10 minuto, binuksan ni Erica ang pinto para sa binata na may hawak na mga dokumento. Ang hitsura ng batang ito ay itinuturing na higit sa karaniwan. Biglang nagningning ang mga mata niya bilang isang ideya, pumasok sa kanyang isipan, patuloyin ang katulong na ito sa kanya dahil natatakot siya sa mga bakas ni Mrs. Garner sa bahay na magpaparamdam sa kanya na parang nasa tabi niya pa rin si Mrs. Garner. Miss Tillman, iiwan ko ang mga dokumento dito. Dahil may gagawin pa ako. Hawakan mo.
Ano ang iyong pangalan? Pinigilan siya ni Erica. Ang pangalan ko ay Oscar. Ang ganda ng pangalan mo, Oscar. Nangyayari ako. Para medyo naiinip na ngayon, so how about? May upuan ka at samahan mo ako. Siya ang nagkusa para manatili siya. Gayunpaman, hindi nagkataon lang na dalhin ni Oscar ang mga dokumento kay Erica dahil nangako si Alex sa kanya ng 100,000 para akitin niya si Erica at ibigay sa kanya ang ebidensya ng usaping ito. Para kay Oscar, para siyang nakakuha ng ginto dahil hindi niya kailangang itaas ang isang daliri para umunlad ang mga bagay sa paraang gusto niya. Biktima lang siya sa lahat ng bagay na ito kung si Erica ang unang gumawa. Nang mapansin ang walang kabuluhang ekspresyon sa kanyang mga mata, nagtanong si Oscar, Miss Tillman, hindi ba nararapat na manatili ako? Hanggat itinikom nating dalawa ang ating mga bibig, hindi ito magiging isang hindi nararapat na bagay. Pagkasabi nun, tumayo si Erica at nagsalin ng isang baso ng alak kay Oscar. Oscar, baka may girlfriend ka? Hindi. Iyan ay mahusay. For a second there, I was afraid na magselos ang girlfriend mo dahil dito. Napagtanto ni Erica na kumpara kay Alex, si Oscar ay higit na nakalulugod sa mata. Nalulungkot siya dahil malamig ang pakikitungo ni Alex sa kanya kamakailan. Kaya naman, para payapain ang kanyang kalungkutan, gustong-gusto niya ang ginhawa ng lalaki. Sige, sasamahan kita mamayang gabi, Miss Tillman. May sariling ideya si Oscar tungkol kay Erica. Para sa kanya, siya ay anak ni Francis Tillman, na nangangahulugang siya ay isang babaeng mayaman. Masaya sa kung gaano siya kainteresado, sabi niya, medyo mainit ang pakiramdam ko ngayon. Aakyat ako sa taas para maligo. Makalipas ang 10 minuto, bumalik siya sa ibaba na nakasexy lingiri. Si Oscar naman ay naglagay ng camera sa isa sa mga sulok ng kwarto. Miss Tillman, ikaw ay, maganda ba ako? Nakaupo ang confident na si Erica. Ang sofa na nakatitig sa kanya. Oo, napakaganda mo, puri ni Oscar. Nang marinig niya ang papuri nito, nagliwanag ang mga mata nito na may bakas ng kagalakan sa mga ito. Kung gayon, samahan mo ako magdamag. Ngunit, Miss Tillman, ano ang gagawin ko? Nagkunwari siyang ignorante. Bigla, matapang niyang hinawakan ang lalaki. Yakapin. Kailangan kita, Oscar. Ngayong gabi, ako. Akin ang lahat sa iyo. Miss Tillman, sa palagay ko ay hindi ito nararapat. Huwag mo akong tanggihan, masiglang tanong niya. Miss Tillman, hindi natin ito magagawa. Oscar, kung tatanggihan mo ulit ako, papaalisin muna kita sa susunod na umaga. Nangingibabaw na sabi ni Erica at sinamantala ang kanyang posisyon para pilitin ang lalaki. Gayunpaman, ito mismo ang nais ni Oscar dahil kailangan niyang kumilos bilang isang hindi gustong kalahok. Kaya, natapos ang gabi ng walang kahihiyang pakikipagrelasyon niya sa kanya. Pagsapit ng umaga, maagang umalis si Oscar para ibigay ang video ng affair, na na-edit para ipakita lamang ang mukha ni Erica, kay Alex. Matapos mabayaran ni Alex si Oscar ng post-haste, nagbitiw si Oscar ng umagang iyon ng may malamig ngunit nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mga mata. Hinintay ni Alex na mahugasan ang 30 milyon sa kanyang opisina. Kung magiging maayos ang lahat, magiging ligtas ang pera sa kanyang offshore account dahil ito ay ganap na hindi masusubaybayan sa bansa. Sa wakas, nakatanggap ng notification ang ibang telepono ni Alex. Tahimik na binibilang ang bilang ng mga zero, nagpakawala siya ng isang nasisiyahang ngiti, dahil maaari na siyang umalis sa pagkawasak na Tillman Constructions. Sa wakas, nasa kamay ko na ang pera. Pagkatapos, kumuha siya ng kontrata sa kanyang drawer bago niya ay dial ang numero ni Erica. Hello, Alex. Ang boses ni Erica ay may bahid ng bahagyang pagkakasala. Kabanata 548. Nakauwi ka na ba? Babalik ako, dahil may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Ako po, I'll wait for you, malumanay na sagot ni Erica. Bitbit ang video at kontrata. Umalis si Alex para makipagkita kay Erica. Sa kasalukuyan, ang Tillman residence ay mukhang desyerto. Noong nakaraan, si Mrs. Pinagbubuksan siya ni Garner ng pinto tuwing uuwi siya. Ngayon, kailangan niyang ipasok ang password mismo para mabuksan ang pinto. Pagpasok sa bahay ay naabutan ni Alex na nakaupo sa sofa si Erica na naghihintay sa kanyang pagdating.
Iniisip ni Erica na nais ni Alex na pag-usapan ang hinaharap ng kumpanya sa kanya. Nasaan si Mrs. Garner? Curious na tanong ni Alex. Siya ay huminto at umuwi dahil hindi ko kailangan ng katulong kapag ako ay mag-isa, paliwanag ni Erica. Mula kahapon ng hapon ay pinapanood na niya ang balita kung may mga ulat na may nakitang mga bangkay sa dagat, ngunit ni minsan ay hindi nakita ng imahe ni Mrs. Lumilitaw si Garner sa balita. Ito ang nagpaisip sa kanya na si Mrs. Garner ay maaaring nawala ng tuluyan sa balat ng lupa, o marahil si Mrs. Garner ay nawala na, ngumunguyan ng mga peteng. Anuman, hindi na umiral si Mrs. Garner sa mundong ito. Erica, natatakot ka bang mag-isa kagabi? Tanong agad ni Alex pagkaupo niya. Maayos naman ako. Hindi ako natatakot kapag naiisip kita. Tumingin si Erica kay Alex ng malandi. Matapos tingnan ni Alex ang babae na parang nanunood ng isang dula sa teatro, kinuha niya ang kanyang iPad at nagpatugtog ng isang video. Kaagad pagkatapos, napuno ang silid ng sinabi ni Erica noong nakaraang gabi, kung tatanggihan mo akong muli, tatanggalin mo na kita sa susunod na umaga. Dahil sa takot, namutla kaagad si Erica at sinubukang kunin ang iPad mula sa kanyang kamay na parang baliw habang walang hiyang nakatitig sa kanya. Bakit? Bakit mayroon ka nito? Isinara ni Alex ang video bago siya ngumisi. You still have the nerve to ask me. Noong ikaw ang natulog sa isa kong empleyado. Erica Tillman, naglalaro ka ba ng isang uri ng sakit na laro ng pagtataksil sa akin? What do you want? Red sa galit, Erica greeted her teach, as she felt she fell into a trap. Wala nang sinabi pa si Alex habang naghagis ng kontrata sa harap mismo ni Erica. Pirmahan mo. Ano ito? Kinuha ni Erica ang kontrata, habang nakatitig kay Alex. Ito ay magandang balita, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng share ko sa Tillman Constructions. Mula ngayon, hahawak ka na ng 701% ng shares ng kumpanya, dahil aalis na ako sa kawawang iyon ng isang kumpanya. Bakas sa mukha niya ang disgusto. Ang kumpanya ay kumikita pa noong ang iyong ama ay naririto pa, ngunit ngayon, ito ay nawawala ng milyon-milyong araw-araw. Hindi kita sasamahan para bayaran ang mga utang na ito. Ikaw, Alex, hindi ko alam kung paano tumatakbo ang kumpanya. Alam kong kasalanan ko ito. Pakiusap, huwag mong ituloy ang diborsyo, huwag mo akong iwan, okay? Biglang nabalisa si Erica. Kung ang kumpanya ay patuloy na mawalan ng pera tulad nito, ang pagkabangkarote ay hindi maiiwasan. Ang mga shares na hawak niya sa kumpanya ay mawawalan ng halaga sa huli. Sa tingin mo ba gusto pa kitang makasama? Hindi ko kayang makita ang isang maruming babaeng tulad mo. Ngayon, kung ayaw mong ma-upload online ang video na ito para makita ng mundo, lagdaan ito. Natigilan si Erica. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, siya. Nanginginig ang lahat. Hindi ko ito pinipirmahan. Ikaw ang naging dahilan upang ang kumpanya ay nasa ganitong estado. Bakit ako ang mag-isa na magbabayad ng mga utang na ito? Kung gusto mong ituro ang mga daliri, ituro mo sila kay Anastasia, dahil ito lang ang ginagawa niya at walang kinalaman sa akin. Tumanggi si Alex na aminin na hindi katumbas ng kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, nais niyang wala ng kinalaman sa Tillman Constructions dahil nakakuha na siya ng halaga ng pera mula sa kumpanya. Sign it, muling pagbabante ni Alex sa pamamagitan ng pagtutok sa iPad sa kanyang kamay. Kung hindi, ay upload ko ito online. Makikita ng buong mundo kung gaano ka kaiyahiya. Hindi. Nasa bingit ng mabaliw si Erica, dahil alam niyang masisira ang kanyang buhay sa sandaling ma-upload ang video online. Hindi na niya magagawang itaas ang kanyang ulo kahit kailan. Dahil sa mga pananakot ni Alex, maaari lamang kunin ni Erica ang panulat at pumirma sa may tuldok na linya bago itatak ang kanyang fingerprint sa tabi ng kanyang pirma. Matapos pirmahan ni Erica ang mga dokumento, kumuha si Alex ng isang kopya bago siya malamig na sinabing, Erica Tillman, huwag mo na akong abalahin mula ngayon. Ang mga gawain ng iyong ama ay walang kinalaman sa akin. Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo na madali kong may upload ang video na ito anumang oras na gusto ko kung pinangalanan mo ako bilang isang kalahok sa rebisyon ng testamento. Kabanata 549. Sa kawawang puso niya. Pinandilatan ni Erica ang walang pakialam na ekspresyon ni Alex at napansin kung gaano katindi ang nararamdamang puot, kaya't gusto niyang wakasan ang buhay nito sa mismong lugar na ito.
Nakangusong itinaas ni Alex ang iPad sa kanyang kamay. Huwag mo akong galitin. Magkita tayo bukas sa opisina ng clerk ng county para tapusin ang kasal na ito. Nakatingin sa anino ng lalaki na unti-unting nawawala sa paningin. Tinakpan ni Erica ang kanyang mukha at ipinikit ang kanyang mga mata, dahil wala siyang kahit kaunting ideya kung ano ang gagawin ngayon. Ang presyon ng pagkakaroon ng pagkawala sa paggawa ng Tillman Construction sa kanyang mga kamay ay tulad ng pagkakaroon ng isang bundok na bumababa sa kanya. Hindi niya alam kung gaano kahabag-habag ang paghawak ng shares ng kumpanyang ito. Kung nabangkarot ang kumpanya, hinding-hindi niya mababayaran ang astronomical, mga utang kahit na siya ay may ilang buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa, naisip ni Erica ang isang taong makakapag-alis sa kanya sa gulo na ito, Anastasia. Sa ngayon, tanging si Anastasia lamang ang may sapat na kakayahan upang magligtas. Tillman Constructions mula sa bingit ng bangkarota. Kaya naman, umalis siya sa kanyang bahay, bitbit ang kanyang bag at dumiretso sa ospital. Sa ospital, kalalabas lang ni Anastasia sa opisina ng espesyalista sa mabuting kalagayan, dahil ang paggaling ng kanyang ama ay higit sa kanyang inaasahan. Higit pa rito, tiniyak sa kanya ng doktor na ilang sandali na lamang ay magkakamalay na ang kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag matapos marinig ang diagnosis ng doktor, dahil ang sakit ng kanyang ama ay naging isang mahusay na pinagmumulan ng pagkabalisa para sa kanya sa lahat ng oras na ito. Miss, teka, kailangan mong mag-check-in, sigaw ng isa sa mga nurse sa nurses station. Dahil nagkataon na nabangga ni Erica si Anastasia, sinugod niya si Anastasia nang walang pakialam na magparehistro para sa pagbisita. Anastasia, kailangan mo akong tulungan. Ano ito? Sagot ni Anastasia, walang pakialam. Kailangan mong iligtas ang kumpanya ni Dad. Gusto na akong hiwalayan ni Alex. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Sa ngayon, milyon-milyong nalulugi ang kumpanya sa pagdaan ng mga araw. Pakiusap, kailangan mong iligtas ang kumpanya. Ayokong makitang mabangkarot. Namula ang mga mata ni Erica dahil sa pagkabalisa. Gayunpaman, ngini siya ni Anastasia, ang gusto mo ay hindi malunod sa mga utang. Nagulat si Erica, napakagatlabi si Erica at sinabing, talaga bang may puso kang panoorin habang nalugi ang kumpanya ng tatay natin? I've been counting the days for the company to bankrupt so that those insatiable hyenas can have taste of being in large debt, ani Anastasia habang nakatitig kay Erica. Walang lakas ng loob na tumingin si Erica. Anastasia sa mga mata, kung gayon, ano ang kailangan mo para mailigtas ang kumpanya? Gawin mo akong nag-iisang shareholder sa pamamagitan ng paglipat ng lahat ng shares mo sa akin. Saka ko lang isa sa alang-alang ang hiling mo. Ipinahayag ni Anastasia ang kanyang kalagayan. Ano? Namuti ang mukha ni Erica sa galit. Gusto mo lahat ng shares ko sa kumpanya. Anastasia Tillman, hindi mo ba iniisip na masyado kang sakam? Ang pinakakaya kong isuko ay 20%. Kung ganoon ay maaari mong ihinto ang pagmamakaawa sa akin at kalimutan ang tungkol dito. Sa aking pagtatansya, malamang natatagal ang kumpanya ng isa pang 3 buwan bago pumasok ang bangko upang likidahin ang mga asset. Sa dami ng shares na hawak mo, siguradong milyon-milyon ka na sa utang. Maaari mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagbabayad ng utang pagkatapos, nanunuya ni Anastasia. Nagliwanag ang mga mata ni Erica sa takot sa sinabi ni Anastasia. Bibigyan kita ng 5 minuto para pag-isipan ito. Maghihintay ako sa conference room para sa desisyon mo. Pagkasabi nun, umalis na si Anastasia papuntang conference room. Umupo si Erica sa isang kalapit na upuan, mukhang sobrang putla at haggard, dahil responsibilidad na ngayon ng kumpanya na kailangan niyang maghugas ng kamay. Gayunpaman, hindi niya maalis ang katotohanan na hinihiling ni Anastasia na isuko niya ang lahat ng kanyang bahagi sa kumpanya. Makalipas ang ilang segundo, lumunok siya at pumikit bago siya umalis patungo sa conference room na nakakuyom ang mga kamao at may balak na makipagkompromiso. Nagbabasa ng balita si Anastasia sa kanyang telepono nang umupo si Erica sa tapat niya. Maaari kong ibigay ang lahat ng aking bahagi sa iyo, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na babayaran mo ako ng 50 milyon kapag nagsimulang kumita muli ang kumpanya. Ayaw pa ring sumuko ni Erica. Gaano kahirap na ang kumpanya ay nahihirapan sa pananalapi ngayon, gusto mo pa ring mabayaran.
Hindi pumayag si Anastasia sa kahilingan ni Erica. 10 milyon. Nakipag-ayos si Erica. Kalimutan mo na. Anastasia Tillman, anak din ako ni Francis Tillman. Ibibigay ko lahat ng share ko sa iyo, pero hindi mo man lang ako bibigyan ng 10 milyon. Galit na sabi ni Erica. 5 milyon sa 5 yugto, ngunit kung ang kumpanya ay nagsimulang kumita. Tinutulan ni Anastasia ang alok ni Erica. Kabanata 550. Nag-aatubili. Pagkaraan ng pagtitiyagan ni Anastasia sa panapanahon, naisip ni Erica na ang kanyang pagkamuhi kay Anastasia ay lalo lamang lumalim, dahil pakiramdam niya ay si Anastasia ang nagpilit sa kanya sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay ang kumpanya kay Anastasia. Mabuti. Ibibigay ko lahat ng share ko sa iyo para sa 5 milyon. Si Erica ay sumuko sa alok ni Anastasia, ngunit mabilis na nagdagdag ng isa pang kahilingan sa kanya. Pakawalan mo rin ang nanay ko. Maaari kang sumuko sa mga kaisipang iyon. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Tumangging-tumanggi si Anastasia. Nangingilid ang mga luha ng galit sa mga mata ni Erica. Siya ang aking ina. Aanihin mo ang iyong itinanam. Sa dami ng naipon niyang karma, kailangan niyang bayaran ang kabayaran ng kanyang mga aksyon, walang pakialam na sagot ni Anastasia. Sa mga salita ni Anastasia, naramdaman ni Erica ang mabilis na pagkirot ng kanyang puso, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, habang ang pag-iisip tungkol kay Mrs. Garner ay lumitaw sa kanyang isipan. Hindi, wala akong ginawang mali. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa sarili na walang kapalit na naghihintay sa kanya sa linya. Sige, pupunta ako sa kumpanya kasama mo ngayon para pirmahan ang kontrata. Hindi niya gustong magkaroon ng anumang bagay sa Tillman Constructions ng isang segundo pa. Mabuti, napangiti si Anastasia na may ginhawa sa kanyang mga mata. Sa huli, hindi niya hinanggad na mabangkarot ang kumpanya ng kanyang ama, dahil ito ang gawain ng kanyang ama sa buhay. Nagmaneho si Anastasia sa Tillman Constructions na may nakasunod na itim na SUV sa likod niya. Sa loob ng itim na SUV ay ang mga bodyguard na itinalaga ni Elliot para sa kanyang proteksyon. Sa loob ng opisina ni Francis, masigasig na kinuha ni Erica ang kontrata para sa kanyang shares at ang equity transfer contract. Pagkatapos niyang pumirma, pinirmahan din ni Anastasia ang kontrata sa paglilipat at tinatakan ito ng kanyang fingerprint. Sa pagtingin sa pinirmahang kontrata, bahagyang nakaramdam si Erica ng pag-aatubili ngunit gumaan sa parehong oras, dahil hindi na niya kailangang mag-alala na mahulog sa utang. Anastasia, ano ang gagawin mo ngayon? Sadyang tanong ni Erica dahil sa curiosity kung paano babaliktarin ng kapatid niya ang sitwasyon ng kumpanya. Naturally, walang kakayahan si Anastasia na gawin ito. Gayunpaman, tulad ng swerte, mayroon siyang isang taong sumusuporta sa kanya, isang taong kamanghamanghang. I have my ways regarding that. Pwede ka nang umalis, ani Anastasia. Si Erica mismo ay ayaw na ring manatili sa kumpanya. Bago siya umalis sa kumpanya, bumaba siya sa departamento ng pananalapi ngunit hindi niya mahanap Oscar doon. Hindi alintana, kahit na ginawa niya, "Meet Oscar here," all she could do is swallow her pain alone. Matapos panoorin ni Anastasia ang sasakyan ni Erica na paalis sa kumpanya mula sa French window, idinial niya ang numero ni Elliot. "Nakapunta ka na ba sa Tillman Constructions?" Tanong ni Elliot. "Oo, binigay na ni Erica ang lahat ng share niya sa akin." Hindi man lang nila kinaya ang ganito. Retorikong tanong ni Elliot bago siya nagpatuloy, "Hintayin mo ako. Pupunta ako ngayon din." Ang pangungusap niyang ito ay napuno ng hindi maipaliwanag na lakas na nagpainit sa puso ni Anastasia. Sa paligid ni Elliot, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Makalipas ang 30 minuto, dalawang nakabaluti na SUV ang nagbukas ng daan patungo sa harap na pasukan ng Tillman Constructions. Ang nangingibabaw, itim na Rolls-Royce Phantom ang una sa linya na may 7 hanggang 8 luxury cars na sumusunod sa likuran. Katulad nito, ang paradahan ng kotse ng kumpanya ay napuno ng labis. Laking gulat ng mga empleyado habang pinagmamasdan ang lahat ng mga sasakyang ito mula sa iba't ibang bintana ng gusali. Lahat sila ay nagsimulang mag-isip kung anong uri ng malaking pagbaril ang dumating at kung ang mga taong ito ay ang kaligtasan ng kumpanya.
Binuksan ng isa sa mga bodyguard ang pinto ng itim na kotse para makita si Elliot na bumaba sa sasakyan. Nakasuot siya ng pangsyam, habang nagbibigay siya ng malakas na presensya sa kanyang itim na pormal na damit. Na parang sumusunod sa kanyang pangunguna, bumaba rin ang isang grupo ng mga tao mula sa mga mamahaling sasakyan. Lahat sila ay nagbigay ng paggalang kay Elliot bago siya sinundan sa Tillman Constructions. Isang marilag na tanawin ang pagmasdan ang grupo nila na nagmamarcha ng may sarap sa likod ni Elliot. Alam ni Anastasia na dumating si Elliot ngunit hindi niya alam na dinala niya ang napakaraming bisita. Sakto namang pumasok si Elliot sa kanyang opisina. Naguguluhan, tumingin ito sa kanya. Sino ang mga taong iyon? Lahat sila ay dating kliyente ng tatay mo. Dumating sila para makipag-meeting sa iyo. Napatulala si Anastasia bago naramdaman ang init sa kanyang puso na unti-unting lumalabas. Mukhang nagpaplano na siyang ipagpatuloy ang mga proyekto ng kumpanya. Pagkatapos, hinawakan ni Elliot ang kamay niya. Tara na at makinig tayo sa sasabihin nila.